Paano pag-compute ng tamang lot size sa gold? Okay, turuan ko kayo kung paano mag-compute ng tamang lot size sa gold. Kunwari, nagamit ka ng trading view Ito, pag nagamit ka lang ng trading view. So, ganito lang ako mag-compute ng lot size. For example, ito. Nag-buy ka ngayon, di ba? Ngayon, punta ka muna ng ito, yung My FX Book Calculators. Send ko na lang yung link sa inyo sa comment section, My FX Book Calculators. Okay, for example, ito 'di ba? Nag-buy ka dito. Tapos kinuha mong SL etong baba. Ngayon, ang SL mo is 487. So ibig sabihin niyan, SL mo is 48.7 pips sa gold. Ang TP mo naman, let's say ay yan. Kapag mag-compute ka ng lot size, ang kukumpitin mo lang naman is SL kapag gagamit ka ng lot size calculator. So ito, for example, ang SL niya is 487. Ibig sabihin niyan, 48.7 pips. So ito, yung currency pair dito. Ulitin natin. Okay. Wait lang. Ito. For example, ito. Currency pair. Lagay mo dyan, XAUUSD. Tapos, account currency. Ano ba yung gamit mo? AUD, USD. So, kapag USD, USD. Account size, ano ba yung account balance mo? Ano ba yung account size mo? Kunwari, meron kang $1,000. Tama? Or let's say, meron kang $5,000. Ngayon, sa $5,000, ano yung risk ratio mo? Ilang percent ba yung gusto mong i-risk sa $5,000? Gusto mo ba mag-risk ng 10% ng account mo sa trade na yon? Okay, kapag 10%, tatype mo dyan 10%. Kapag 1%, tatype mo dyan 1%. Okay, 1% ng 5,000 yan So, for example, gusto mo mag-risk ng 10% sa account size mo na 5,000. Lagay mo dyan 10%. Then, stop loss pips. Ilan ba yung pips ng stop loss mo? So, balikan mo yun sa trading view. Tapos, ayan, ilan ba yung pips niyan sa SL? Itong sa baba. 487. Yan, 487 yung nasa baba. Ano mo yan? Lalagay mo yan. 487. Trade size, wala ka nang babaguhin dyan. Pag nalagay mo yan, calculate mo na. Okay, so money USD, yan yung risk mo na 10% sa trade. Ngayon, para mag-risk ka ng $500 or 10%, ang kailangan mo na sizing or lot size is 1.03. Etong 1.03, yan ngayon yung i-execute mo sa broker mo para mag-risk ka ng $500. Kunwari, gusto mo naman mag-risk ng 1%, yan. Ibahin mo lang tong risk ratio, gawin mong 1. Tapos click calculate. Para mag-risk ka ng 1% sa $5,000, ang risk nun is $50. So, lalabas na rin yan dito. Ito. Tapos, ang lot size, para makuha mo yung $50 na risk is 0.10 or 0.1 lot. So, ganun lang siya ang pag-compute. Ngayon, dapat alam mo lang kung paano basahin tong sa trading view. Kung ilang pips. Ayan, kunwari, di ba, nalabas dito is 516 sa baba. Ibig sabihin yan, 51.6 pips. So, pero ang ilalagay mo dyan, 516 dito sa stop loss pips. So, ganun ka lang mag-compute ng lot size mo kapag gusto mong fixed risk lang. Fix lang yung risk mo, sir. Kunwari, naka-prop firm ka, meron kang 100k account, di ba? O risk ka ng 1%. Yan. 2.05. Yan yung ilalot size mo. 2.05. So, ganun lang mag-compute ng lot size kapag gagamit ka ng lot size calculator. Private. May padre-padrino kasi.
Nag-advance na ang lesson. Ayan, di na ako mag-aano kasi magma-masterclass tayo. I-cut-cut nyo na lang na. Yan, bago tayo mag-masterclass, panoorin nyo rin yung video ko sa YouTube. Meron ako dong basic tutorial ng SMC para may idea kayo sa SMC. Sa mga beginner na wala pang idea sa SMC at gustong mag-join sa masterclass natin. Watch nyo yun. Ayan. Paano ma-determine, Coach, if saan maganda i-set ang SL? Ano po ang mga parameter meron man? Kapag mag-set ka ng SL, pwede ka mag-set lang sa previous low or swing low. Kunwari dito nag-buy ka. So ang swing low mo is ito. Itong low na to. So dyan mo pwede i-set yung SL mo. Pwede ka naman mag-add ng SL kasi minsan nililiquidate mo na yung SL bago ituloy sa direction. So, pwede mo dagdagan ng at least 10 pips or 15 pips. Depende po sa'yo. Yan. Ganyan lang. Kapag buying, ang bias mo, SL mo sa previous low ng market structure. Kapag selling, previous high ng market structure, ang SL. Ayan, ang setup natin ngayon, sir, is interested ako maghanap ng selling opportunity. So, kapag si Gold, nagbigay siya ng change of character, nabasag niya itong previous low, interested ako mag-sell dito.